Magandang araw mga kabayan. Pag-uusapan po natin yung bagong kabubuhan na naman na script nitong mga loyalista, Dilawan, Pinklawan, laban po kay Vice President Sara. At syempre dahil sunog na nga, basag na, yung kanilang witness na itong si Ramel Madriaga, gumawa na naman sila ng panibagong kasinungalingan. At ito po, yung sinasabi nila na sinuhulan daw ng kampo ni Vice President Sara, itong si Ramel Madriaga, ng 1 billion na tumataginting. Pero mantakin mo mga kababayan po natin. Paano susuhulan ni Vice President Sara itong si Madriaga ng 1 bilyon kung ang nasa salin at kayamanan lang na mayroon si Vice President Sara ay 88 million lamang? Kaya sabi nga po ni Tio Moreno, 88 million ang salin ni Vice President Sara tapos 1 billion ibabayad niya kay Madriaga para hindi mag-testify. Ano yon? Nag-loan si Bibi Sara para sa isang taong nakakulong sa BGMP dahil kriminal. The script is not scripted. So in short, yung script po nila ay isang napakalaking kabubuhan, katangahan. Akala ko ba mga abogado ito? Akala ko ba mga matatalino ito? Eh bakit palpak na naman ang panibago nilang script at sunog ni Vice President Sara, hindi na siya papayag na sirain. Hindi na papayag si Vice President Sara sa kanilang mga propaganda. Kaya lalaban at lalaban, ito natin tinatawag na bloodbath, mga kababayan po natin. Lalaban at lalaban ang ating Vice Presidente. Ito pakinggan natin ang sinasabi po ni Attorney Salvador Paulo Panilo Jr., ang kanyang legal counsel. Na si VP Sara mula ngayon ay hindi na papayag na dumihan ng pangalan niya at pangalan ng kanyang pamilya. Ready na po siyang laban sa mga kalaban niya at kalaban. Ready na po siyang lumaban. Actually, matagal na. Simula nung pumasok si Vice President Sara as national candidate last 2022, pinagandaan niya na yan na marami siyang kakaharapin na mga ganitong klaseng pagsubok, paninira, lalong-lalo na siya ang pinakamalakas talaga sa lahat. At kahit ano pa yung paninira na ginagawa nitong mga kabubuhan na ito, hindi nga nila kayang pabagsakin ang ating Vice Presidente. At bakit pang tumataas, mga kabayan, ang kanyang ratings? Tama yan, Vice President Sara. No, Inday Sara Duterte, lumaban na po. Hindi na pwedeng hayaan na lang yung mga sakim na kayo po ay sisiraan. Dapat yung mga sakim na yan ay dudurugin na. Sabay-sabay dudurugin yung mga sakim na yan. Kaya simula ngayon, kung sino man ang gumawa ng mga fake news kay Vice President Sara, hindi papayag si Vice President Sara at ito po ay handa niyang sagutin sa legal man o sa bardagulan. Niyan ang talagang inaasahan po natin. Kasi kung matapang, si Tatay Digong, isabi nga ng kanyang kapatid mismo, ng kanyang mga kapatid, mas matapang ito at mas matalino di hamak yung ating Vice Presidente. Kaya marami pa po tayong dapat pakaabangan. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, mga kababayan, ito na nga about sa mga mali-malitang pera. Abay, mga kababayan po natin, may umamin. Naku po, mga kababayan po natin, sino itong umamin na siya daw po ay nakatanggap ng maleta? At sabi niya nga, hindi lang po siya yung nakatanggap, marami pa daw iba. Naku po, mga kababayan po natin, kung yung iba ay pilit na dinidinay, ito po talagang lantarang inamin niya na siya po ay nabigyan ng maleta. So, pakinggan natin. About sa maleta issue, no? Sige, sasagutin ko yan para matapos na. Binigay naman yun eh, hindi naman natin hiningi yun. Hindi lang po tayo yung tumanggap ng maleta, no? So, wag po sanang sa akin lang ibaling yung attention. So, ayan po mga kababayan, nakiusap naman po itong si Congressman Mika Gonzales ng 3rd District ng Pampanga. Hindi lang naman daw po siya yung nakatanggap ng maleta. Ano ba kayo? Wag daw po ibalin sa kanya yung akusasyon na siya po ay tumanggap ng maleta.
lalo na po yung kadistrito niya. Dahil marami naman pala silang tumanggap, grabe naman kayo. Pero grabe ano, ang kapal ng pagmumukha, mga kababayan po natin, ng mga kongresista ito. Ito, oh, batang-bata pa. Pero mukhang buaya na. Batang-bata pa, pero ang mukha, sobrang kapal. Mantakin nyo, mga kababayan po natin, no? Inamin na talagang tumanggap sila ng malitang pera. Dapat sinabi rin ni Ma'am Mika Gonzales, no? Kung magkano ang laman ng maleta na kanyang tinanggap. Magkano ang kanyang napaldo no, nang siya ay inabutan ng maleta. So ngayon, sigurado ako mga kababayan po natin, no? Pagkatapos nitong pagboto ng sufficient and substance dito po sa impeachment ni Vice President Sara, ako mga kababayan naniniwala na malamang may na-take home pa ito, no? May nauwi pa ito sigurado mga kababayan po natin. And siguro hahanapin natin ha. Tingnan natin kung siya ba ay kasama dito po sa mga listahan, okay? Na bumoto. Yes po. Bumoto sa sufficient and substance sa mga impeachment complaint against kay Vice President Sara. Sagit lang, hanapin natin. Tingnan natin yung pangalan kung nandito ngayon pangalan niya. Okay. So hanapin natin. Alam ko mayroong 54, no? Na mga pumerma. So 54 na mga pangalan ng mga pumerma doon sa sufficient inform sa impeachment against kay Vice President Sara. So, tingnan natin kung mahanap natin mga kabayan. Pero anyway, no? Hindi na po tayo nagugulat. Hindi ko mahanap. Hindi na po tayo magugulat mga kabayan po natin kung talagang may aamin. Kasi kagaya po doon sa naunang impeachment complaint against kay Vice President Sara, yung minadali po nila, may mga umamin din na sila po ay tumanggap lang dahil kailangan nila ibigay sa kanilang constituent. Kailangan nilang ibigay sa kanilang nasasakupan. So sa kanya, inamin niya, baka pinamigay niya nga. Yun lang. Galing po sa nakaw. Galing po yan sa mga maanumalyang flood control project, cost project substandard porsyento na nakuha ni Martin at ni Saldico, binabayad sa kanila para ipatanggal itong si Vice President Sara at ipinadala si Tatay Digong sa dahig. Yung iba nga na inamin noong 19th Congress, hindi sila pumerma, pero yung kapalit nun, tinanggalan po sila ng AX, tupad, MAX. So dito talagang paldo, may malita ka na, may AX ka pa, may MAX ka pa, o may AKAP ka pa. And syempre, anything you want, so gusto mong i-request na anumang proyekto, dahil ikaw ay sumunod sa kanilang kagustuhan, talagang mabibigyan ka. So dito mo natin makikita na talagang sobrang lantaran ang korupsyon at ito yung dapat mawala. So, dapat total cleansing ang gagawin sa gobyerno. Dahil kita natin ngayon, bata pa ito si Ma'am Mika, oh, Congressman Mika Gonzales ng 3rd District ng Pampanga. Pero grabe po mga bayan po natin.